Magandang gabi para ano na, masimulan na 'to. Oo, Ayan, sick day, yan. live na tayo Kuya Noel. Ayan, Ay, ayan, swabe na naman kasi linggo. Linggo. Masarap yung ganito, Tito Aldous, di ba? Yung bang, kumbaga, assessment ng mga nangyari for the whole week. Di Mhm. ba? Kaya magandang. Tirahin mo muna ng Ayan, trademark mo, pre. ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po again sa another Tito Noel, ay Kuya Noel and Tito Aldo show. Ayan, Ayun, Kuya pwede, Noel, pwede take rin it naman. out. Pwede rin naman ako maging tito. Mas maputi buho ko sa'yo. Magandang gabi ho, magandang umaga sa mga nakikinig at nag-aantabay dyan sa Pilipinas. Ito na naman po ang inyong dalawang kasama sa linggo ng gabi dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. At napapanood global dahil po tayo ay live sa Facebook. Ang The Kuya Noel and Tito Aldo Show. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Unang-una na, Tito Aldo, tirahin ko na. Sige Kuya Noel, mamonitor lang ako ng audio natin. Unang aplikante pagka-mayor ng Winnipeg nagsabi na. Pero syempre, hindi pa pwede mag-file ng candidacy. Dahil ang palagay ko yan ay bandang checkin natin kung kailan lang filing ng candidacy. Mamaya bisitahin natin yung City of Winnipeg website. Pero nagsabi na po ang isang leader ng ating community at siya po ay aktibo sa pagiging social enterprise activist. Ano ba ibig sabihin nun? Siya po ay aktibo sa pag-advocate ng mga Winnipeggers para maging productive. At siya po ay isa sa mga nagtatag ng BUILD. Yung BUILD po o yung acronym po yan eh. Yung BUILD ang ibig sabihin po nun ay ito. Pero tayong kodigo siyempre. BUILD stands for Building Urban Industries for Local Development. Ito po isa sa mga nag-growing organization dito sa Winnipeg na kung saan po ay tumutulong ito sa mga Winnipeggers para magkaroon sila ng proper training on different fields. Gayun din, bukod sa pagiging bahagi ng BUILD, itong si Sean Loney na nagdeklara po na tatakbo bilang kapalit ni Mayor Brian Bowman kung mananalo si Sean, ay bahagi rin siya ng Aki Energy. Yung Aki Energy is a non-for-profit organization, First Nation managed, at ito po ay social enterprise energy company. So yun ang background ni Sean Loney. Mhm. Hindi siya lonely, kundi Sean Loney. Sean Loney. Si Sean Loney po, again, ay nagsabi na natatakbo raw siya pagka-mayor ng Winnipeg sa darating na eleksyon sa Oktubre ng taon na to. Taon nga ba na to o next year? Checkin natin yan. Next year ata, Next year. Next year. 2022. Election. Ayan. Ang eleksyon. So bakit pa na-inspire ito si udyok sa kanya para magsabi na, Tito Aldous, na tatakbo siya. Ang sabi dito sa isang article sa CBC sa kanyang interview, nung nag-decide daw siya, kasama yung kanyang asawa na si Fiona, nang naglalakad sila sa, siyempre marami dito sa Winnipeg, lalo na dyan sa bandang Nairn Bridge dyan, at sa Main Street, napakarami dyan mga encampment, homeless encampment. At sabi daw ni Sean sa sarili niya, enough is enough. Tama na tong ganitong sitwasyon. Dahil dapat may maayos na pamamahay o may maayos na housing ang mga taong ito, di ba? Although ang housing is provincial yan, pero meron din bahagi dyan ng city kung paano ma-solve ang homelessness dito sa Winnipeg. So isa lamang yan, na-inspire daw siya
At hindi pa natin alam kung ano pa yung mga plataforma niya, ano yung gagawin niya, ano yung mga ipapangako niya sa mga Winnipeggers kung siya ay maluluklok bilang mayor ng Winnipeg. At nakipag-ugnayan na tayo sa kanya, Tito Aldous. Oo. Nag-send na tayo ng message kay Sean Loney. Hindi pa lamang sumasagot. Sana sumagot siya. Pagka hindi siya sumagot, wala siyang interview dito. Ayan ka na naman si Tito Noel. Nagbabanta na naman, ano? Oo. Ganun lang tayo. Ngayon mo. Wag mo. Ganun lang naman tayo eh. Hindi tayo nagmamakaawa sa kanila para interviewin natin. Kung gusto niyo magpa-interview, pa-interview kayo. Kung gusto niyo maging bahagi ng The Kuya Noel and Tito Aldous Show, bahala kayo. Diba? Tulad nila kay John Reyes eh. John Reyes, in-invite natin ng araw. Hindi, umayaw. Wag. Walang pilitan. Ayaw mo, wag mo. Yeah. Ang community pa naman ng Filipino dito, lumalaki. Ilan ko yun? 90,000? Ay, solid. 120,000 Mag-100,000 eh. 120,000, ano? Oo, 100,000 na mahigit. So, yeah. Tama yung sabi mo, Kuya Noel. Ayaw mo? Wag mo. Ayaw mo, wag mo. Wala nang problema. Walang pilitan. Kung ayaw mo sa amin, alam nga naman, hindi naman kami nanliligaw sa'yo. Sino ka ba? Di ba? Ganun lang yan. Pero, malay mo naman. Minessage natin kung sasagot siya, sasagot siya. Kung ayaw niya, wag. Yes, so, yun ang mga si Sean Loney nagsabi na. Yeah. Si Don Woodstock. Yan, tatakbo yan. Tatakbo yan si Don. Si kaibigan natin, ilang beses natin na-guess, si Kevin. Kevin Klein. Magandang ngayon. Tumagot dyan. Na-interview natin si Marcus Chambers, si Konsehal. Malamang yan. St. Norbert. Malamang tumakbo yan. Apat na. Sean Loney, Kevin Klein, Don Woodstock, Marcus Chambers, Aldous Guzman. Ay, nako. Kung kailangan yun na funeral services, di ba? Pero yan, tandaan nyo para tayo, maaga pa lang, inaalam na natin, nagre-research na tayo, walang biruan mga kaibigan. Kaya ang sabi nga namin sa inyo, we are here, the Kuya Noel and Tito Aldous Show is here to inform, to educate, and to engage you. So ngayon, maaga pa lang, inaalam na natin yung mga kinikilatis na natin. Ito mga aplikante ito eh. Tayo employer. Di ba? Sa atin mag-a-apply yan. Tayo yung pagsisilbahan niya mga yan. Ito, unang aplikante natin, Sean Loney. Okay. Ano plataforma mo? Ikaw ba'y papogi lang? O mayroon talagang magandang plataforma? Hindi natin alam. Pero ito, ano mo ba, Tito Aldous? Ano ko yan? Ito atin lang ha. Bulong. Ito, may leaning to ng partido. Kasi itong civic election. Ito civic election, non-partisan to. Ibig sabihin, walang partido. Di tulad ng provincial tsaka federal, grupo-grupo yan eh. Liberal, NDP, conservative. Dito sa civic election, non-partisan yan. Kuno. Pero meron din mga leaning, syempre. Yung kanya-kanyang paniniwalaan niya ng politika eh. Eto, si Sean Loney. Dati itong nagtrabaho sa NDP. Dati ito nagtrabaho sa NDP. Ito ay, alam naman ng lahat yun. Kung i-google nyo, makikita nyo yan, Sean Loney worked for the NDP provincial government nung panahon ni Premier Gary Doer. Ayun. Naabutan mo ba si Premier Gary Doer dito? Narinig ko lang noon yun, si Gary Doer. Dating lang tayo noon. Kararating lang natin yan eh. Ikaw, at least mas involved ko sa politics kayo, Noel. Ito si Gary Doer, naging ambassador pa to ng ambassador natin sa States. Magaling na na premier to. So si Sean Loney, ibig sabihin niya, kung pag-uusapan yung paniniwala, nasa medyo kaliwa yan. Nasa left side of the political spectrum. Yung pinapaliwanag natin dati, di ba? Yung NDP, nasa medyo kaliwa, liberal, medyo middle of the political spectrum. Tapos yung kanan, yung mga progressive conservative. So more on, hindi naman socialist, kundi more on mga serbisyo sa tao, social services, humanitarian, ganyan-ganyan.
So, doon natin malalaman, di ba? Ano yung paniniwala natin bilang isang Winnipegger? Kasi wala namang masama dyan. Kung anyo pinili, gitna, kaliwa, kanan, paniniwala yan, no problem yan. Pag-aaralan nyo ngayon, ano yung gagawin, ano programa ni Sean Loney pagka naupo siyang mayor? Ito ba ay puro dole out o ito ba ay para ma-empower talaga yung mga tao? Hindi pa natin alam, di ba? Ito ba ay magtataas ba ng tax? Ano ba gagawin niya? Hindi pa natin alam. Kaya tayo nanawagan, although we already sent, dapat pala Englishin natin para maintindihan. So we already sent a message to Sean Loney. So if he is listening right now or one of his Staff. campaign managers or people or part of his campaign team is listening right now, please send us a message either by contacting us by social media, by Facebook, or sending us an email. Andun po, it's written on the screen, or call us on the numbers that you can see on the screen below. So again, attention to the organizers, the campaign team of Sean Loney, who now announced his interest to run for mayor for the city of Winnipeg. We are inviting you to be our guest in our show, either next week or whenever you are free. It's either it can be live or it can be recorded, whatever your preference is. Okay, so give us a call, send us a message, and this program will be a channel for all aspiring candidates, for all aspiring city councilors, for all aspiring school board trustees, if there will be school board trustee. Kasi it might be abolished as per the Bill 64 of the provincial government. So again, not only for Sean Loney, whoever is interested to be part of this program, if you are planning to run for the city council, city mayor, or to air your advocacy, give us a call or send us a message. And this program is for all of us. Yun po. Yun, well said. Ayun. Amen. Amen. Ay, binabalay natin, Pastor Welcome. Amen tayo. Ayun, at supposedly ang topic natin today yung update sa passport, yung sa consular office. So may condolence to the family of Anne Evangelista. So we're extending our pakikiramay ng Diverse Industries Limited sa inyo. Yun. So, nag-message po kanina si Ana sa ating dalawa, kay Kuya Tito Aldus at Kuya Noel, sending her apologies for the short notice dahil po mayroong emergency or sad news from the Philippines. So, kayo po nakikiramay sa pamilya ni Ate Anne, Evangelista. At the same time, we are also saying kudos to all the members of this group na nag-advocate to create or to push the creation of a consular office in Winnipeg. Actually po, kami ni Tito Aldus para kami mga guerrilla, di ba? Meron na kaming ginagawa na para makatulong diyan sa movement na yan. So, hindi pa lang namin ibibigay impormasyon ngayon, baka ma-preempt na. Pero we are in the right direction, and we are talking to the right people, Tito Aldus. Dahil yung kilala natin ngayon is well-connected sa Philippine government. At alam niya yung batas. Kasi siya ay isang abogada. You know who I'm talking about. Ayun. Alam na, shout out sa iyo, attorney. If you are listening, if you are watching right now, Attorney H. Attorney H. We will call you Attorney H muna. But we really appreciate the discussion that we had last week regarding this advocacy on having a consular office in Winnipeg.
And actually, you guided us, you provided us with the proper guidance in terms of the requirements, legal requirements, legislative requirements, and all other variables or factors that are needed to make this thing happen. Kasi maganda yun, yung plano nila Ate Anne Evangelista. Mm-mm. It's a very, very noble advocacy and cause, di ba? Mhm. Magkaroon ng consular office. Maganda yun. However, behind that, merong mga dapat gawin. At Yun ang diba? dapat malaman. Kaya lang, busy tayo kahapon, di tayo naka-attend ng Oo. meeting nila. Yun ang gusto nating i-share dun sa grupo na, Mhm. hey guys, you are doing great. We are in support of you guys. However, we need this. We need experts. And we need people who have connections to the Philippine government to make this happen. Magtulong-tulong tayo. Yan, tama yung sabi. Tama yung sabi ni Kuya Noel. So, may Sarap. may collaboration after this one. Ayun. So, yung ginagawa nila plus yung ating efforts ni Kuya Noel, plus yung ating mga ibang kasamahan on the other side, then magko-collaborate tayo to have a common goal para maabot po yung magandang resulta para sa Winnipeg. Oh, yun. Kasi ano yun we would not want this this cause to be in vain dahil dun sa kakulangan natin ng information. Kakulangan natin ng kaalaman dun sa mga legislative requirements, legal requirements, sino yung dapat kausapin, ano ba ang batas dito, sino ba ang pwedeng tumulong, meron bang pera dito, meron bang budget. Yan. We have to make this happen, di ba? Yung mga tanong dyan. Oo. Priority ba ito? Panahon ng pandemic, iba-prioritize ba ito ng government? Nagkaroon ng national budget hearing. Kasama ba ito? Yung mga detalyeng gano'n, di ba? Hindi basta, tayo kayo ng consular office. Tayo. No. Maganda yun. Kaya lang, paano? May mga logistics niya, may mga mechanics niya, may mga dapat gawin. And we need experts to help us out in that advocacy. Yan, kasama nyo kami dyan. Huwag kayong mag-alala. Sama-sama po tayo pero hindi dito. kami hindi tama ka. Yung kasama kami. Kasama kami Dito dyan. Walang politics involved. Walang no strings attached. Everything's just for common good for the people of Winnipeg. Manitoba. Ayun pala. Manitoba. Dami na natin yung mga taga Saskatchewan. Lori de Guzman. Shout out. Good evening. Yung Russell Filipino Store sa Russell, Manitoba. Yung mga taga Russell pala, shout out pala, Tito Aldous. Sige, Kuya Noel, sino? Yung mga taga Russell, Manitoba, yan, binabati natin yung Russell Filipino Store dyan. Kung kayo andyan, doon kayo bumili sa tindahan ni Ate Lori de Guzman. At kung po kayo pumunta ng Brandon, isa lang ang pinakamagandang tindahan doon. Tim Toms. Ayun, si Ate Edith. Ngayon, sa Morden, galing na naman ako, Tito Aldous. Parang Biyernes. Parang ako'y nakakaalata sa Kuya Noel. Palagi ka sa Morden. Nandun na naman tayo sa Morden. Parang miniluluto ka na naman dyan. Malapit na po mga kayo. Mga taga Morden, andyan uli ako. Sa Miyerkules tsaka sa Biyernes. Ayan. Abangan nyo yan. Nakita nyo si Kuya Spoods, yung van, andyan sa Stephen Street. Sa Morden. Baka magugulat na lang kayo. May may production center. Na tinatayo sa Morden. Marami tayong abangan nyo yung mga ads ni Tito Aldous. Pagka nag-ads yan na, we need manpower in Morden. Ayan. Alam na this. Alam na yan. Saan yung gustong itayo? Ang pinakamasarap na. Marami tayong matutulungan na kapwa Pilipino dyan, Kuya Noel. Watch for that. Coming soon. Coming soon. Morden, Manitoba. Malaki pang project yan. Diverse Industries Limited. Sino pa ibabatiin natin? So, meron tayo binati sa Morden, binati natin sa Russell, Manitoba, binati natin sa Brandon, Steinbach. Yan, Steinbach. Andyan tayo, kayo. Bukas pupunta kami po dun. Ayun, isang meeting na naman ito. Meeting na naman po. Bahala na kayo sa smoke mackerel. Napakasarap. Mga taga Steinbach. Meron din po tayo dyan connection at kung gusto nyo magkaroon ng mga sideline na legit,
makapag-unahin lang po tayo sa kayo, kay Tito Aldous at kay Kuya Noel. Yan. Alam mo, mga Pilipino mahilig sa sideline yan eh. Oo. Di ba? Yung mga ibang lahi nga sinasabi, how do you do that? You have part-time job. You have sideline. You have business. How do you do that? Kasi kanina nga ina-assess ko Tito Aldous eh. Mhm. Mahirap yung stagnant ka lang talaga, no? Yeah. Ito maganda pag-usapan ko yan. Di ba? Sige, sige. Yung mga lima nakaupo ka lang na ganyan, nagkakape ka. Yung Speaking of utak kape, mo, Kuya kahit Noel. nakaupo ka, naisip mo, oo nga, dapat. Tapos pagka ganun, text ko na, Aldous Guzman text, pre, meron akong idea. Alam mo, napaka-importante no, kasi dapat hindi nyo sinasarili yung mga idea eh. Dapat yung ini-express nyo, bine-verbalize nyo, sineshare nyo sa kaibigan ninyo, kasama nyo sa pamilya, para mapag-usapan. And those ideas can be helpful to you and to the one that kung you share it with. Kasi meron silang magandang malay mo, meron silang ideas din na makakatugma no? O meron silang mas magandang idea tungkol doon. Di ba, Tito Aldous? Ikaw ang ano dyan eh. Try mo. Nako naman. Dali. May mga ibang tao ka, Kuya Noel. Ako hindi naman nagsa-sour graping. May ibang tao pagka tayo may kinakausap. Aldous, Kuya Noel, next time na tayo mag-usap, wala akong time. Lahat pantay-pantay tayo, ginawa ng Diyos. Isa lang ang ginawa sa atin na pantay-pantay sa atin. Mayaman ka, mahirap ka man, pare-pareho tayong may 24 hours. Oo nga no. Tapos sasabihin mo sa atin walang time. Oo nga no. Si Warren Buffett, yung ibang mayayaman, pare-pareho rin tayo walang time. O may time. Si Jack Ma. Jack Ma. Kung sasabihin mo sa akin walang time, tayo Kuya Noel, negosyante tayo. May kausap tayo. Wala akong time para sa'yo. Lalo wala kaming time para sa inyo. Paano yung mga politiko? Yung tumatakbo mga mayor. Wala kaming time sa inyo interview. Wala kaming time sa inyo. Kaya kanina yung sabi mo, may idea Kuya Aldous. Kape. Ay! May viewer tayo ngayon dito, taga Batangas. Batanggenyo, Kapeng Barako. Kapeng Barako. Kasi kanina, meron tayong customer sa Kuya's Foods, no? Kita kami. Sabi niya, Kuya, ano pa ba darating mo mga produkto? Sabi ko, meron kami iniintay ka ako ni Tito Aldous, galing Laguna. Yung nga, Cerelas na na kalamansi extra. Sabi niya, seryoso eh. Sabi niya, Kuya, saan naman next time na i-import nyo, Kapeng Barako? Kapeng Barako. Antimano, pre! Di ba? Totoo nga naman, saan ba may Kapeng Barako dito? May viewer tayong taga Batangas ngayon, Kuya Noel. Si Peter Godoy, nanonood ngayon. Peter, saan ba ang masarap na... Meron ba dito sa Canada na Kapeng Barako? Kasi, syempre, very popular. Tim Hortons, Starbucks, kung Robbins, di ba? McDonald's Coffee. Pero, ito, since na 120,000, 100 plus thousand population ng Pilipino. Pag inintroduce kaya natin Tito Aldous ang Kapeng Barako dito, magsasucceed kaya? Ito kaya ay ipapatronize ng mga Pilipino? Hindi natin alam. Pero ako kanina, great idea dun sa customer ko na yan. Ang pangalan si taga St. Norbert eh. Dumayo siya rito sa nagkita kami. Tapos bumili siya ng mga produkto natin, Tapos sabi niya, Kuya, yun nga seryoso. Dahil meron siyang desperation eh. Meron siyang, hindi desperation, meron siyang pagkamis. Sabi niya, Kuya, next time po pagka mag-i-import kayo, mag-import naman po kayo ng Kapeng Barako. Kapeng Barako. Ay. Mga taga Winnipeg, itatanungin lang po kami ni Kuya Noel. Gusto niyo po kayo makatikim ng purong-puro at authentic Kapeng Barako? Ayan, Kapeng Barako, di ba? May nag-comment, Kuya Noel, from Batangas, ating contact. Si Peter Godoy. Ang malaki ang production ng kafe ay sa Lipa City, mga kuya. Ayun, sa Lipa. Sa Lipa.
Oh, kung may nakikinig, kung napanood nito, share nito sa mga tagalipa, 'di ba? Baka meron tayong contact doon na talagang matutulungan pa. Ito ang kagandahan eh. Okay, Naalala sige. mo at Tito Aldous yung kwentuhan natin ni Attorney H, Mm. 'di ba? Yung showcasing the products of the Philippines. Kasi ang dami ng mga Pilipino na may na involved sa different sectors, agriculture, kung saan-saan, na ang gaganda ng mga produkto. Whether na regardless na na kung ano-ano, variety na nakakain, manufactured, even mga damit, furniture, etc., etc. Ang daming pwedeng i-showcase sa mundo na galing sa Pilipinas. Totoo ka Nagawa diyan. yan ng China, Mhm. nagawa ng Vietnam, nagawa ng Thailand. Bakit hindi kayang gawin ng nagagawa na, di ba? Nagsisimula, we're promoting the Philippine products to the world. Pero kung magtutulong-tulungan tayo mga small time, mga medium size na mga negosyante, kung tutulungan natin yung biruin mo, nasa far-flung areas sila Sa ng baryo. Pilipinas. Sa baryo, pre. Nagmamanufacture sila. Halimbawa sabihin natin palayok, clay pot or something like that. Tapos binili natin, inintroduce natin sa Pilipinas, sa mundo, dito sa North America. Ang sarap ng feeling siguro. But Tito Aldous? Share ko lang yung experience ko rin, Kuya Noel. Hmm. Sa Philippines, di ko alam kung nakwento kasi ito yung chili powder natin noon. Oo, chili powder. Tugigaraw. Tugigaraw, mga kaibigan. Yung kinakwento ni Kuya Noel, yung style ng Jackma. Tayo po noon ay isang negosyante. Bumibili tayo ng may farmers tayo sa Philippines. So yung farmers, problema nila, ibebenta kung saan binibenta yung kanilang purong napakainit na chili sa bayan. So tayo, bibili natin lahat ng kanilang produce o convert natin ng chili powder. Chili powder na kay Aldous chili products noon, ine-export natin na siya, Kuya Noel, noon pa. Saan nakakarating yung Aldous chili powder marami. natin? May kumukuha sa akin sa Tugigaraw at siya nag-export. Tapos ang kinakarry niya yung etiketa, Aldous chili products. Oo. Ayan, na-feature tayo nun sa Inquirer, Kuya Noel, yan sa produkto na yan. So ganun, pwede natin gawin yan dito sa Winnipeg, sa kape. Pwede. Pwede yan. Yung chili na yun, ba't di natin ituloy yung chili products na yun? Nung dumating ako ng Canada, yung una kong tinignan, Kuya Noel. Maraming competitor dito, hindi guys sa Philippines noon, nung time natin, na hindi masyadong exposed ang chili powder. Saka na lang sila lumabas after nung na-feature sa DTI, tayo, chili oil, ayan mga yan. Chili oil? Ayan. Tayo nagpasimula nun, chili oil, saka chili powder. Sarap nun siguro, ilalagay mo sa sa pansit noon. lugaw. Lugaw, yan. Sa lomi, lalagay mo chili oil, no? Pero yung kapeng barako, Kuya Noel. Di ba meron tayong kausap ng Kuya Noel, si Sagada? Si Sagada. Yung shoutout nga pala kay tropa natin, kumpare natin, si Mark Cruz. Sila yung may negosyo na ng Sagada Coffee. So, merong mga kailangan kasing requirements sa DFA. Ano nga ba yung tawag doon? Food and Drug, FDA. Food and Drug Authority, something like that sa Pilipinas. Bago natin sample lang po yun. Nagsasampling pa lang kami. So sa sampling pa lang, hindi kami makalusot. Dahil may kailangan mga papel ang FDA. So hanggang ngayon, inaasikaso pa yun ng kaibigan natin. Pero that might be a start. Now, kasi yung Sagada, hindi ko alam kung ang Kapeng Barako, hindi yata Kapeng Barako yun eh. It's a different kind of coffee. Pero another coffee din yun. Marami tayong variation eh. Sa kape pa lang, di ba, Tito Aldous? Ang dami na natin pwedeng i-introduce dito sa North America. Na pwede nating, malaki ang coffee industry eh. Tim Hortons, lahat yan, di ba? Lahat nagkakape. Makakuha ka lang ng certain percentage nun sa industry. Na yun eh, Pilipino. Di ba? Ay, nakaka-proud yun. Hindi to para sa pera-pera lang eh. Yung pride yung prestige ng Pilipino.
yung legacy, yung prestige ng mga Pilipino, mga magsasaka na nag-go-grow ng kape, ng kung saan mang galing na ano yan, na halaman yan o saan galing puno man yan. Galing mismo doon ang raw products, ang raw materials galing sa kanila. Ang pinaka-raw galing sa kanila, pumunta sa North America, na-enjoy ng mundo. May nakaka-proud po yun. Oh. Lalo pag galing yung kapeng barako. Kapeng Shout out barako, sa no? lahat ng mga exporter dyan sa Philippines, no? Yung mga small farmers. Kontakin niyo lang po kami. Feeling po kaming makipag-coordinate po sa inyo. Yeah, ng ating plano. So, it's not about only the business, it's about legacy, it's about promoting the culture, promoting the products in the Philippines, and helping the agricultural sector, yung mga magsasaka. Tulungan natin. Kaya nga, tinuloy natin yung negosyo natin na cerealias, Calamansi Extract Kasi sa bawat patak ng cerealias, sa bawat patak gamit natin ng cerealias extract, ang natutulungan natin ng mga kaibigan, mga magsasaka, mga magkakalamansi. Sa Mindoro, sa Laguna, sa Cavite, diyan sa Pilipinas. At kami natutuwa at naging part po kami naging daan po kami diyan at i-carry po natin yung produkto na yan, cerealias, calamansi, extra dito po sa buong Canada. Kami po ay papasalamat po at nagawa po natin at gagawin po natin ulit sa kape. Ayun. Bawal ang bitter, Kuya Noel, ano? Ay, bawal ang bitter. Bakit bawal ang bitter? Kasi kailangan lagi tayo naka-smile. Di ba? Kailangan yung kalamansi na yun. Talagang pag tinikman natin yun, asim na walang pait. Pag pinatak natin yun sa ating sisig, marsisig, pag pinatak mo yan, paring mar, sa sisig mo, masarap na yung sisig mo, sasarap pa. Pag pinatak mo yan sa batchoy ni Batchoy House, dyan sa Kiwaitin, masarap na batchoy mo, sasarap pa. Di ba? Pag pinatak mo yan sa Pares dito sa Jefferson Corner, Sinclair. Angel, pag pinatak mo yan sa lapas batchoy mo, masarap na, sasarap pa. Lalong sasarap yan, di ba? Pag pinatak mo sa Tapsilog ni Mama Nors, masarap na, sasarap. Lalo pag sinausaw mo sa crispy pata ni Jeepney. Laki. At tapos sa lugaw ni Jeepney rin, di ba? Ay, goto. Parating na po. At actually, kami next week po ay this weekend, no? This weekend, bibiyahe tayo. Dito, Aldous, kukunin na natin yung ating mga initial na stocks ng Calamansi. Extra. Abangan na. Alam na this. Parating na po. Ayun. So, yun, mga kaibigan. Yan ang ating balitaktakan ngayon. Shout out lang ako yun, Noel, sa mga Sige, shout out muna tayo. Good evening to Renato Ato Coracha. Thank you for watching. Shout Paulson. Sa Paulson. Mga tropa sa Paulson yan. Rogen De Castro, good evening. Gino Guevara Baines, good evening too. Liberty at si Gino. Yung may otohan niya sa McGregor. Tapos tatambo kayo yan, alam mo yan. Ito, chika ka na naman. Maputol kita, chika, no? Nakikinig si Gino. Gino, if you are listening. At one point, Gino Baines ran for a nomination for MLA in Maples. If I'm not mistaken, under conservative. Pero hindi siya yata pinala doon. I'm not sure if Gino Baines is still interested to run for either MLA, city councilor, or whatever position. Let us know, Gino, what you think or what you feel. Kasi he has this public servant feeling. Alam ko ramdam ko yun. Tuwing makakausap ko yun si Gino, he has the heart of a public servant. We never know. Gino Baines might run. Gino Baines might not run, or he might support or might endorse a candidate. So, let us know, and thank you for watching, Gino Baines. All right. Speaking of Gino, thank you as well to the whole Bayanihan group of Winnipeg. You're doing such a good job. Thank you po. Liberty Atienza, good evening. Vaya Conde Jos, good evening. Peter Godoy of Batangas City, good evening as well. Shell Balalad of RBC, good evening.
Will Gold. Our, Willie Dogs. Willie Dogs. Oh, Willie Dogs. Nga pala, before you continue on, Willie Yes. Dogs muna. Willie Dogs, I texted him, I sent him a message last week or 2 weeks ago. And I believe he had a surgery. I hope you feel fine. I understand that you already opened your cart in front of St. Boniface Hospital. Kudos to you, and we'll see you again with Alfonso and Milan for Diverse Food Canada. Yeah. Parang iba-ibang personality ni Kuya Noel tsaka ni Tito Aldous. Ano? Oo, magbabago. Minsan announcer, minsan tinder, madalas tindero. Minsan mangangain din. Ngayon, ano? Ay, mangangain. Chef Betchin nga pala, Tito Aldous. Si Chef Betchin. Yes, good evening. Shout out. Oo. Harriet Singh Pramog, good evening po. And the rest is maraming comments na po. Ayun. And our sponsors as well, Kuya Noel. Ayun. Triple V, the Ramos family, thank you so much. BDO, kung wala kayong account po sa BDO, kontakin lang po yung Aldous and Noel sa mga nagra-run po dyan sa baba na numbers. Jeepney Restaurant, Lucky, thank you for watching and thank you for supporting the show. And thank you for giving lugaw. Viva Hot Dogs, Kuya Noel. Bago na produkto. Sarap. Masarap. Tender na, juicy pa. Ayun. Manalo. Casares Law Office. Attorney, good evening. Attorney JB Casares. Yes, nakita kami ng isang araw niya sa isang restaurant. Deep cleaning of our kangen machine. Yung mga may machine na kakangen, kailangan ipalinis. Kontakin na po si Kuya Noel. Ating kaibigan sa States, M&M Care Healthcare Services. Sa California po ito nakabase. Oo. Maraming salamat. Patricia Salceda, Massage Therapy. Panalo. To. Sakit sa likod. Panalo yung Witty Pinoy. Good evening po. Naku t-shirt namin. Sick day, minsan totoo, madalas planado. Guilty. Santa Lucia Foods Corporation. Shout out to Framil and Lawrence. Oo nga, Santa Lucia. Santa Lucia. Saka si Romer. Yes. Si Romer, yung ating dito. Kaibigan natin. Yung Kangen Water, Kangen Machine. Just contact Anna. Tender Juicy Hot Dogs, of course, yung ating produkto from Santa Lucia. Tender na, juicy pa rin. Nako. Kuya's Foods, hindi na kailangan i-memorize yan. Ay, nako naman. Bake Right Bakery. Naku, si Bong Revilla. Bong Revilla ng Winnipeg. Ay, Kuya Noel, ano ba yung sweets mo bago ngayon? Ay, leche. Flan. Leche flan. Hindi ako binitin. Leche flan, meron tayong ito galing to sa commercial kitchen. Ito license yung natin, syempre yung supplier natin. Meron tayong introduce Kuya Sweets. Kuya Sweets. Dahil sweet si Kuya. Hindi ba? Kuya Sweets. Abangan niyo po yan. Galing po yan sa isang commercial kitchen dito sa Winnipeg. I-introduce mo natin yung kanyang masarap na leche flan. Dahil Kuya is sweet. Kung meron kang masarap na leche flan, Kuya Noel, mayroon din tayong niluluto. Nako, susunod na yan, mga cakes. Ay, nako. Huwag mo simulan. Dahil baka i-shoutout ko yung siopaw natin dyan. Pag nasimulan natin yung cakes na to, nako, mag-resign ka na. Ilabas na ang mga design. Labas ng design. Miss Alam mo na, sinasabi ko, Ate Epi. Miss E ako yun, sabi mo, Ate Epi na. Alam mo na, sinasabi ko, alam na this. Alam na this. Ito pa yung... Ay, sino ba Tito Aldo? Sige. Barley, Curly from AIM Products pa natin. Of course, yung ating Aldous Cemetery and Funeral Services. Yung? Red Closet at saka yung ating padalahan from Millennial Currency. Kuya Noel, speaking of padalahan. Oy. Nako, parating na po. Western Union, Diverse Industries Limited. Nako. Next week na yan. Online, yeah. Hindi na kayo pipila. Yan. Hindi na kayo lalabas ng bahay. Text lang. Ite-text mo lang Tito Aldous. Si Kuya Noel, Tito Aldous. Antimano.
We will return to you with the transaction code na napadala nyo na ang pera sa Pilipinas. First of a kind Another yan. serbisyo, public service ng Diverse Industries Limited. Ginawa po natin. Makatatagpuan. Na go ahead. Ginawa lang po natin for public service, Kuya Noel. Para makatulong tayo sa kapwa na Tama. Public service lang po yun. public service. Dahil napaka-minimal ng fee. At malalaman nyo yan, di ba? In the next few days. Ikakabit na po yung sasaksak na dun sa bago nating opisina. Mhm. Ay, Mac Philippines. Di ba? Ang opisina natin talagang Pilipinas na Pilipinas ang dating. Mac Philippines. Sama ang mga abogado. Lalagawin yun next week. Diverse Industries Western Union Padalahan. Yung Online. online padalahan, mga kaibigan. First of a kind lang yan dito sa Winnipeg. Biro mo, di ka nalalabas. Nilalabas, Text mo lang, Tito Aldous, papadala po ako ng 10,000 sa Pilipinas. Walang problema. Walang problema. Text mo lang yun. Ito yung transaction number mo. Ito po yung tapos na. Lumabas ka ng bahay? Hindi. Safe ka pa. Safe ka pa. Pandemic 200 plus new cases. Pupunta ka sa Western Union, papadala ka o pipila ka. Ano gagawin nyo? Magte-text na lang kayo. Text na lang. Oo. Kaya nito, Kami na bahala dun. we'll take care of you. Oo, we'll take care of you. Ayan, Susunod na public service natin. Ayan. Speaking of text, Kuya Noel, may pahabol. Paborito ng inay. Hello po. Stay safe and stay healthy. Tito Aldous, Tita Mimi, or paborito ng inay is watching too. Ayun. Ay, paborito ng inay. Ano yung pangalan ng Facebook, no? Pangalan ng Facebook. Paborito ng inay. Good evening po. Good morning po dyan po. Ayos no? Paborito ng inay. Wala bang paborito ni Itay? Ano ba paborito ni Itay? Secret. Yung hindi paborito ni Itay. Magandang, paborito. Tanungin nga natin, bakit po, kung nakikinig yung paborito ng inay, nag-message nga siya, hello, stay safe and stay healthy. Bakit po paborito ng inay ang pangalan ng Facebook? Pwede pang karindere yan. Paborito ni inay. Ano ba yan? Butika? O kaldereta, karinderya? O ano po ba yan? Wala lang kasi si Itay. Okay. Wala na kasi si Itay. Pero Paborito ng inay. Magandang pangalan yan. Hindi ko alam si ito si Peter Godoy, shout out to. Lagi sa atin nakikinig to. Shout out niya. Pa-share. Peter Godoy. Share mo naman to natin, di ba? Para yung nag-go online na, pwedeng pa-share na lang po. Ito po ang ating binibenta ngayon. Ito po, pa-share na lang po. 1, 2, 3, 4, paki-screenshot po. Mine. Hindi na ako mag-online seller Speaking of mine, Kuya Noel, nakalimutan natin promote. Diverse Industries Limited is looking for online live Facebook seller. Ay, man nagaganon-ganon. Hindi lang gumaganon-ganon, Kuya Noel, sumasayaw-sayaw pa. Ayun. Di ba? Ano naman na ibebenta? Saka natin i-reveal. Ayun. Big reveal. Kasi pero kakaiba, no? Baka gayahin. First of a kind lang yan. Original na naman to. Original na naman. Diverse. Oo nga, nangangailangan tayo nun. Pwede ba sila mag-apply kung nasa Pilipinas sila? Mas maganda kung based sa Winnipeg, pero kung may idea kayo, kung alam nyo yung area ng Winnipeg po, pwede po tayong mag-outsource sa Philippines. Oo nga. Kasi gusto natin matulungan yung mga nasa Pilipinas din, di ba? Part-time nila. Kung magagawa natin ng paraan sila through online, di ba? Mag-online silang gano'n. Mag-aralan natin yung mechanics para hindi lang yung mga tagawini pag matulungan natin, hindi mga kababayan na sa Pilipinas through online. Kasi worldwide naman yan. Worldwide. And we're paying you dollars, ha? We're paying you dollars. We're paying dollars, I have a part-time job. Where's your part-time job? In Winnipeg, Manitoba, in Canada. What are you doing? I'm selling. Online seller. Di ba? Ganun tipo. Ay, may gagaya niya sigurado. Ay, nako. Saka natin i-reveal na.
Pero original Original eh. yan. Oo. Sabi ni Pamind-mind Peter lang. Godoy, Mm. share ko kayo. Baka mga busy Busy na. lang. Okay. Nag-share daw siya si Mang Peter. Ayun. Very good Si yan. Boss, Very good. si Boss Peter ba yung nasa Pilipinas? Nasa Winnipeg, si Ma'am C. Winnipeg siya. Ay, Winnipeg daw. Sorry. Pilipinas. Pilipinas, okay. So umaga dyan. Umaga. Mm-hmm. Yun, ano pa? Yung mga nakikinig sa atin sa Pilipinas, minsan bigyan natin ng mga premium matindi. Ang kawan natin. Diba? Kasi ngayon, ang oras sa Pilipinas, mga kaibigan, ngayon po ay alas 12 ng tanghali. Parang si Kuya Boji. Kaya kung kayo ay nakikinig dyan sa Pilipinas, magkakaroon po kami ng isang papremyo para sa inyo. Ugaliin lang po na makinig dito sa Kuya Noel ang Tito Aldo Show tuwing Lunes ng umaga dyan sa Pilipinas at gabi naman dito sa Winnipeg, Manitoba. Hindi, walang biro. Di ba? Pwede tayo magkaroon ng konting dyan, papremyo naman sa Kaya mga mag-generate mga ng Pilipino. tama yung generate ng trabaho sa kanila. Yeah. Tama, pag-isipan natin yan. Hindi lang papremyo, kundi bigyan natin sila ng part-time. Yeah. Di ba? Na malay mo, hindi lang part-time, full-time nila. Kung talaga masipag sila. They can be part of Diverse Industries Limited by promoting our products online. Kita mo itong brains, wala to sa script di ba? Bumutok lang to out of the blue ng usapan natin Pero pwede nga mangyari, pre. Virtual, Kuya Noel, ang tawag po dyan is virtual assistant. Virtual assistant po kayo ng Diverse Industries Limited. Naku, Kuya Noel, dalawa lang gagawin nyo. Okay. Ito na naman. Mag-outsource kayo ng produkto galing sa Philippines. Pumanap, di ba? Outsource ng Philippines. Kung ano yung produkto na pwede nyo i-import papunta ng Canada. Outsource. Ikita kayo dyan. Number 2, ano pong pwede nyo gawin? Ibenta nyo po kung ano yung mga produkto ng Diverse Industries Limited. Napakarami yan. Napakalaki ng warehouse po natin. Marami tayong lalabas po produkto. Pwede kayo kumita. Hindi by the day ang bayad po natin. Very generous po in dollars po. Is a virtual assistant ko yun na by the day sila is $10 per day. Tuwang-tuwa na sila. Virtual assistant yun ng Amazon. Ayos, pwede sila maging virtual assistant sa atin. Malaki. Ang outsourcing lang. Alam mo pa yung isa nating requirement, Tito Altus? Yung nag-e-edit ng ating mga vlogs, yung Diverse Food Canada. Matagal na tayo naghahanap niyan Kasi wala na tayong time to edit. Although nag-i-enjoy naman tayo dyan. However, yung time natin talagang very limited on doing those. And also website development. Ayan. Kung may mga Pilipino dyan, mga kababayan natin, mga estudyante na gusto nyong mag-part-time or maging hindi part-time, maging part ng Diverse Industries Limited as website developer. Kasi po, meron na tayong email address. Legit yun, info@Diverse Industries. May sarili tayong domain. However, ang isa po sa mga projects ngayong year na to ng Diverse Industries Limited, isang malaking at magandang, very professional na website. So we are looking for website developers na pwedeng mag-create nito. Sila na yung magmamanage. Bibigay natin yung mga input sa kanila. At gagawin nila lahat, from layout to the content nung website, sila po ang gagawa. And we are opening this opportunity not only to those who are in Winnipeg, but for those of you, mga Pilipino na nakikinig dyan sa Pilipinas, or mga OFW na libangan yung gawin yan, di ba? This is your chance. Call us. Or email us. Email us, yes. Yung pinakamaganda. I-email niyo po kami. info@diverseindustries.ca. Yun po ang email ng ating kumpanya dito sa Winnipeg. Or, pwede sila maging call center din natin, Kuya Noel. Kukuha ng orders. Dami na, no? At meeting yan, no? Meeting online lang, Meeting online. Pero maganda yan. Yeah.
So yun po. Ano natin, we have time check. We have 7 minutes 10:51. to 10:51 na po sa palapi sa ano tawag doon sa orasan. 10:51 na po ng gabi dito sa Winnipeg, and in a few minutes we'll be signing off. But to recap kung ano po ang pinag-usapan natin, number 1, tatakbo pong mayor si Sean Loney. Pwede ko ba i-share yung Sige, screen? Kuya Noel. Ako ano ko rin naman yung yung Ayan. Nakikita pa Tito Yan. Aldous. Yan, kita na. Mhm. Kita. Ah. Yan po ang muka. Bakit naman CBC ito ginamit na picture? Ayan, i-scroll natin ha. Sige, parang First nawawala. in, Winnipeg Social Enterprise Activist. Yan talagang pinangalanan. Social Enterprise Activation Loney announces 2022 mayoral run. So yan po, medyo may nakasimangot siya rito, pero siguro kaya nakausap natin dito, pangingiti natin. So Sean Loney will run for mayor for the city of Winnipeg come fall election in 2022. And the other candidates who na alam po natin, whom we know that who are running are Don Woodstock. Oh, sorry Kuya Noel, Don Woodstock Oy. sent a text. Oh, Don Woodstock is watching. Yeah. He is not running for a mayor. Okay, so all right. Sorry for that, Don. I'll be. Oh no. Before, sorry, I didn't. Before now, unless I'm dead, I'll be on the ballot. Oh, he will be on the ballot. Sorry, I didn't let you know before now. Unless I'm dead, I'll be on the ballot. Okay, but thanks for watching. Don Woodstock. But I remember I asked you, "Are you running?" And he said yes. Well, anyway. It's up to you. Okay. Whatever. So Don Woodstock is watching right now. Who else will be running? We don't know. Mhm. Kevin Klein might be running. Marcus Chambers might be running. And it's open. The position is open. What do you call that? Applicants are welcome. Di ba? Ito Aldous. Job applicants to Job those who would like applicants. to apply for the position of mayor of the city of Winnipeg. Let us know. And our show is open for all of you guys if you would like to run for mayor or to apply for that job. Oh. Don Woodstock said, "I am running." See, I am running. So here, Don Woodstock is running for mayor. Congratulations, Don. Yeah, that's the brave Don Woodstock. He has the guts to say by sending us a text message or commenting in our feed there that he is really running again for mayor of Winnipeg in the fall election. So there's 2 now. You heard Officially it first. announced. So just to make this clear, maybe Sean Loney is not the first. Maybe Don Woodstock was first in. Was the first person who announced his interest to run, right? Yes, it is. Maybe there's something wrong with the title here from CBC. First in. No, not first in. Maybe another one has announced his interest to join the mayoral run, because Don Woodstock already announced that he is running for mayor. Right, Don? So Don, if you're always welcome here, but we will arrange for something in our next shows, or whatever your schedule looks like. We will touch base. We'll reach out to you or reach out to us to
we will give you some time to talk about your platform for the Winnipeggers. All right. Next is our yung ating advocacy for the consular office here in Winnipeg. Again, we are advocating, we are supporting the group headed by, or one of those leaders is our good friend Ana, or Anna Evangelista. And dapat po nandito siya kanina, but there are some emergencies back in the Philippines, so she was not able to make it tonight. But hoping that we will be talking to her again sometime in our next shows to discuss about her advocacy and the group's advocacy on having a consular office in Winnipeg. And of course, we are supporting that. And number 3, our job openings for Diverse Industries Limited. Tito Aldous, right? Yes, we are hiring a lot of Facebook online live sellers and other job opportunities in the future. Just watch for it, guys. And here you go. Don Woodstock. Thanks so much, guys. I'm available when you need me. Thank you so much. There we go. The Dawn of the Wood, Don Woodstock. There you go. Let's get it on. All right, let's Wrap it up. remove the page here, or the picture of Sean Loney here. But again, if Sean Loney's camp is watching right now, or Don, if you know them, or we have a contact number, of course he will not give us. But just kidding, Don. But yeah, if they're listening, the camp or the campaign team of Sean Loney is listening right now or watching, give us a call. We'll be glad to have you to listen to your platforms. And for everyone who would like to seek the mayorship of this town, of this city, let us know. This program is for all of you. Amen. Amen. All right, 2 minutes. Okay. Yes. Tito Aldous, take it away. All right. So, thank you so much for all the viewers natin. And thank you rin po sa 204 Neighborhood Watch. Shout out dun sa nawawalang kababayan po natin. Nakita po nila. And 204 Filipino Marketplace and all social media platforms. Barangay 204, 431, Diskarte. And maraming salamat po. Dito po natin nakita po yung ating oneness as a Filipino dito sa Winnipeg. Thank you so much po. Yeah. Speaking of that, 30 seconds before we wrap up, nagkita kami ni Ate Lila Castro and Kuya Rene sa Bake Right nung kahapon. And we chatted about yung missing person. At yun nga po, we talk about mental, dapat pag-usapan pala natin yung next time, yung mental challenges natin, lalo na sa Filipino community, na hindi man masyado nating binibigyan ng, kumbaga, nahihiya tayong pag-usapan yung mga mental challenges natin. So dapat yun, next time, pag-usapan natin, dahil lahat tayo nakakaranas nun. At ito hindi dapat nating ikahiya yun, dahil ito ay nagagamot, ito ay dapat pinagtutulong-tulungan sa magitan ng medication, sa magitan ng support groups, and many others. So next time po pag-usapan natin. Ay, ng expert dyan. Kailangan natin eksperto. Dadalawa lang naman. Ayun. Aray ko. Alright. Okay. Ayos. Sa pamamagitan po ng mga salitang iyan, kayo po, we would like to thank everyone for watching tonight. Good morning to all the listeners and viewers in the Philippines. And good evening to all Winnipeggers. This is Kuya Noel. And Tito Aldous. And you're watching Dito lang po sa Kuya Noel and Tito Aldous Show. Thank you very much. See you next Bye-bye. week. Good night. Walang trabaho. Ayun. Sige po. Bye-bye. Bye.